Tayo pong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap namin kami iyong kaawaan. At bilang tugon sa pagdalangin ni San Nicolas para sa aming kapakanan, kami ipagtanggol mo sa lahat ng kapahamakan upang aming matalunton ang landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo sama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang maningning na Panginoon at makilala ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipa ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos, dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan at pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ulitin po natin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon
Awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, tugon. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay-pantay sa paningin, tugon. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy, tagalak ay mag-awitan, tugon. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang puon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol, sa lahat ay pantay-pantay, tugon. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wika'y mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito, kaya't 99 na hindi naligaw. Kaya hindi naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasisira po ang kalikasan natin dahil sa kulturang patapon o yung sinasabi natin na throw-away culture. Ito yung pumapasok din dito yung tinatawag natin na konsumerismo. Bili tayo ng bili. Bili tayo ng bili sa mga labis-labis na mga pinagagamit natin. Tapos kalaunan makikita natin na itatapon lang pala natin ito. Hindi natin ito kailangan. Sa panahon po ngayon, hindi lang material na bagay ang itinuturing natin na disposable, pati na rin ang buhay ng tao. Dapat nang itapon o patayin ang isang tao kung tingin natin ay walang saysay o pakinabang at nagiging salot siya sa ating lipunan. Sa ebanghelyo po natin ngayon, narinig natin yung kwento ng pagiging mabuting pastol na kapag nawala yung isang tupa, ang gagawin ng pastol ay hahanapin niya yung 99. Iiwanan niya ito. Hindi para itatapon, kung hindi para hanapin yung isang tupa na nawawala. Katulad natin ito, pili tayong hahanapin ng Diyos. Ang Diyos ang tinuturing natin na mabuting pastol. Hahanapin niya tayo. Tayo mga nawawala, tayong mga nagwawala, tayong mga winawala ang ating mga sarili, ang ating buhay. Yung tipong itinatapon natin ang ating sariling buhay. Ipinapakita na labis na mahalaga ang isang buhay para sa Diyos. Hindi tayo katapon-tapon. Kung sa mata ng tao, dapat nang itapon o
o patayin ang buhay ng isang makasalanan, pagdating sa mata ng Diyos, kabaligtaran yan. Pilit niya tayong hahanapin. Kasi nga, mahalaga tayo para sa Kanya. Ito ang misyon ni Kristo. Ang hanapin at iligtas ang lahat ng nawawala. Narinig natin ito sa ating salmong tugunan. Ang tinugon natin kanina, ang Panginoon ay darating upang tayong lahat ay Kanyang tubusin. Dahil ang dala niyang kaligtasan ay hindi lang para sa 99. Maski yung isang nawawala, ito ay para sa lahat. Sa lipunang ginagalawan natin ngayon, ang dami-dami ng mga tinuturing nating patapon, nawawala, napapabayaan, at itinataboy. Ngayon ay kapestahan ni San Nicolas. Siya yung tinuturing nating Santa Claus. Siya yung nagpakilala nito. Si San Nicolas, mahalaga sa kanya ang kanyang kapwa, ang lahat ng tao. Di baling itapon niya ang kanyang sarili. Basta mapahalagahan niya ang kanyang kapwa. Mahalaga para kay San Nicolas ang pagbibigay. Kaya marahil naging larawan ng Santa Claus ay pagkakaroon ng sombrero. Bispo siya Tapos nakadamit na pula. At nandun din yung larawan ng pagbibigay. May dalang sakong yung pagbibigay ng ilalaan niya sa kanyang kapwa. Dito rin parating din ni Kristo na ito ang dahilan bakit si Kristo ay naparito sa ating mundo upang hanapin ang nawawala at upang iparamdam muli ang awa at pagmamahal ng Diyos. Ngayon ay panahon pa rin ng Adbento, nasa 2nd linggo na tayo at ilang araw na lang nalalapit na ang Kapaskuhan. Pagnilayan po natin ang mga bagay na ito, yung mga ginagawa nating hindi magaganda na dapat na nating itapon para tayo ay hindi maligaw sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang dala ni Kristo sa atin ay kaliwanagan. 2 kandila na ang ating nasisindihan sa ating korona ng Adbento. Liwanag ang kanyang dala upang tayong mga nawawala ay kanyang makita. O siya mismong mabuting pastol ang ating masusumpungan. Amen. Tumayo po ang lahat. Ang Panginoon ang ating pastol na nakikilala sa bawat isa sa atin. Iaalay natin ang ating mga panalangin sa Diyos nang may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Banal na pastol, dinggin mo kami. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng ating Panginoon at tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang na nakasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, dinggin mo kami. Natahimik nating italangin sa Diyos ang ating mga pangpersonal at pangpamilyang panalangin.
Pinakabutihing Ama, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Tingin mo ang aming mga panalangin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakakaalam. Naway makasunod kami kung saan mo kami akayin. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa munapin ay iyong galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para si San Nicolas ay magunita ang ipagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sa San Nicolas ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. O sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Isa ng Mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak puso, kay Isa ng mga apostol, si San Nicolas at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at biyadya mo kami sa lahat ng masama. Umiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong hostyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay, sambahin siya magpakailanman. Magsitayo po lahat. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinaligan ng uliran namin sa San Nicolas ay maipahayag namin at ang mga itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat to sa pagdulog ninyo sa ginanap natin na banal na Eucharistia. Ganun din ang mga sumama sa atin tumunghay sa Facebook live streaming. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eucharistia. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.